Hello. Sige, magandang hapon sa inyo lahat. Pang-amin ko na yata at kung babangay ng puro ganito lang. May dalawa pa. Ngayon pa sa 171 tsaka sa isa. SDC code. Yung isa pa sa may SDC code. Medyo sumasabaw na ako. Hindi ako na magandang hapon sa inyo lahat. Ano? At isa ho itong komando na ito, yung mga binuulo, kung unang-una pa, ang mga talagang tunay na nakasama ko. Kasi yung naaalala niyo pa dati, may dalawang batang nag-i-encode ng mga pangalan niyo. Yung nagbibigay ng ID. Isa ho ako doon. Hindi nyo lang siguro naaalala, pero isa ho ako doon. Yung isa si Noli, yung pizza niya. Si Noli, Tapos yung isa, ako yun. At matagal na ho ang pinagsamahan ng komando at hindi ko ho kamalapitan. Biruin nyo, 9 years sa Congress, 9 years sa pagka-mayor, at ngayon kasama pa rin ulit sa Kongreso. Ganun katagal na ang pinagsamahan nyo. Hindi ko ho ka. At syempre, naambulan din kami ni Mayor Ayon ng pagmamahal ng mga komando. 22 years. Kaya malaking ang pasasalamat namin sa mga komando. Ngayon ho, 22 yun naman yung siguro din sa inyong mga kaalaman, yung mga kalaban natin, bumababa na ho sa kung saan lupalot ng Caloocan at 70% na lumalabas sa kanilang mga bibig, puro paninira at nakapangako mapapa. Bakit ko sinabing pangako mapapako? Kasi yun, ina-analyze ko yung mga pinapangako nila, kinumpit ko, talagang hindi kaya ibigay. Katulad mo ng pangako nila sa mga senior natin. Yung mga senior na ba dito? Birthday pa lang. Alagaan yung katawan ko, baka pagkatapos ng eleksyon, hinahatidan ko na kayo ng saklay tukod at eleksyon, ha? Kasi sa Watch 76, ang dami ko nang hinitidan na kumando ko. Pati sa Watch 7 pa, ang dami ko nang hinitidan na wheelchair ko. Kaya ingatan yung katawan ko. Biruin nyo, sabi ng team kulang-kulang. Ano naman kasi kulang sila eh. Alam nyo sa history ng Caloocan, ngayon lang ako nakakita ng tumakbong kandidatong may line-up na kulang-kulang. Meron ba kayo naaalala dati? Wala. Kahit kung sino-sino kung supilano nilang kinukuha nila, makakompleto lang sila. Pero ngayon, kulang sa District 1, kulang sa District 2, kulang sa District 3. Talagang team kulang-kulang. Di ba? Bakit di sila makabuo? Ay siguro, wala naniniwala sa kanila. Kasi puro kalokohan yung mga pinagsabi nila eh. Isa sa mga pinapangako nila sa mga mahal kong senior citizen, lahat daw ng mga senior citizen natin sa Caloocan ay bibigyan daw nila ng 500 pag sila ang nanay. Wow! Sana all! Maganda naman talaga sa totoo lang. Pero kinukumpit ko, hindi ho kaya. Paano ko nalaman? Kasi ako ang chairman ng komite ng senior citizen sa konseho, kaya alam ko ang datos ng senior citizen. Ang senior citizen, registered sa lungsod ng Caloocan, ibig sabihin ng mga hindi pa rehistrado, katulad ng ibang mayayaman at yung mga ibang delivery na hindi nakapagpa-rehistro, ay umabot po sa 120,000. Kung yan po ay bibigyan mo ng 500 buwan-buwan, sa isang buwan, kinakailangan mo ng 60 million. Sa isang taon, kinakailangan mo ng 720 million. Hindi ho talaga kaya. Alam niyo, ang paggastos ng pondo ng isang gobyerno, mapabarangay man yan o mapa-lokal man yan, may nakaalat na po yan, sinusunod kami dahil meron yan batas. 50% ng pondo, hindi mo pwedeng gastusin para yan sa pasahan. 20% hindi mo pwedeng gastusin para yan sa emergency fund o calamity fund. Ang natitira na lang, 30%. Yung 30% na po yun, doon po kinukuha yung mga social services natin, mga ginagawang ilaw ni Mayor Along, kalsada, railways, multipurpose, food court, yung pinagkakasa-kasa na lang ni Mayor Along, doon sa natitira, 30%. At ayon sa batas, ang sektor ng senior citizen na pwede mo lang gastusin dyan ay 1% ng total income ng lungsod ng Caloocan. Kaya nga sinasabi ko kanina,
maganda, pero hindi ho kaya ibigay. Ngayon ho, parati ho nila kinukumpara yung sarili nila sa Pasig. Sabi nila, sa Pasig, may mga ganitong klaseng serbisyo na naibibigay. Sa Caloocan, wala. Ang senior sa Pasig, nakakatanggap na ganito. Ang senior sa Caloocan, wala. Unang-una, hindi ho tayo pwede ikumpara sa Pasig. Bakit? Magkaiba tayo ng estado sa Pasig. Pag sinabi mo, Pasig, ano, una-una na isip ng mga tao, nandiyan yung naglalakihan mo. Ang mga nakatira dyan, nakatira sa condo, sa townhouse, sa mga malalaking mansyon. Pag sinabi mo taga Caloocan, ano unang-una papasok sa isip ng tao? Dahil baka. Dahil gabi. Wala na siguro. Kasi pag may nakita pa akong baka sa kalsada, baka bungguin ko na, ihawin ko pakain ko sa inyo. Bawal na baka sa akin. Hindi na ka tayo bukid area eh. North Caloocan na tayo. Pag may tumawag sa akin bukid area, naku. Ipapapersona ng gratak sa Caloocan yun. Wala siyang karapatan tumapak sa North Caloocan kung tatawagin na tayo bukid area. Ang residente po ng Pasig City ay 637,000 lamang. Ang residente po ng Caloocan ay 1.5 million. Kung magkakaroon ng rumble, uyog natin yung Pasig. Lugi sila sa atin. Ang dami natin eh. Diba? Parang 1:3 ang labanan sa kanila. Kasi ang dami natin eh. Kaso hindi yung labanan. Ang labanan, pataasan ng punto. Ang punto ho ng Pasig sa 2025 ay 27.4 billion. Ang Caloocan, ang pondo natin, 10.7 billion. Mas malaki ang pondo nila ng 170% sa Caloocan. Lagpas doble eh. Pero ho, ang pondo natin 10 billion, bago ho naupo si Kong Oka bilang mayor ng Caloocan, nasa mahigit kumulang halos 3 billion lang. Bago siya matapos, ang naging pondo ng Caloocan ay umabot na sa halos 10 billion. At ngayon, sa panahon ni Mayor Along, yung 10 billion, nasa 10.7 billion na tayo. Ibig sabihin, nakita natin, tumataas yung pondo ng Caloocan simula ng malapitan administration. Yung mga nagdaang administrasyon, talaga sobrang baba ng income ng Caloocan, kaya talaga wala talagang progresyon nangyari sa atin. At syempre, trabaho ng isang mayor, ang pataasin ng kita ng Caloocan kasi doon siya kukuha ng pera pang programa sa tao. Doon siya kukuha ng pera paggawa ng mga infrastruktura, pagbigay ng mga social services, doon sa kita ng Caloocan. Kaya kung hindi ko na napapataas yun, magsasayang tayo ng oras. Diba? Pasimplihin na lang ho natin kung bakit hindi pwedeng kumpara ang Pasig sa Caloocan. Isipin ho natin may dalawang pamilya. Yung isang pamilya may 10 anak. Yung isang pamilya, isa lang yung anak niya. So sabihin natin, pasimplihin na natin, parehas sila may trabaho, parehas sila ng sahod. Katingin niyo ba, yung pamilya may 10 anak, may bibigay niya lahat ng pangangailangan ng pamilya niya. Baka yung pagkain nila ng araw-araw, umaga tanghali gabi, hirap na. Kasi 12 tao ang kanyang binubuhay kasama ang sarili niya. Eh yung kapitbahay niya, isa lang yung anak. Eh baka may merienda pa yun, may big snack pa yun, naka-aircon pa yun, may pinipagit pa yun. Kasi isa lang ang binubuhay niya eh. Kaya hindi ho tayo pwedeng kumpara sa Pasig. Hindi ho pwedeng kumpara ang Pasig sa Caloocan. Kasi magkaiba ho ang estado ng Pasig at Caloocan. At kung meron man po makapagsasabi na walang nangyari sa Caloocan sa panahon ng malapitan, hindi ho yan yung layo. Yan ho yung mga natiranis dito sa Caloocan. Kaya ang sinabi ko kanina, ang pondo ng Caloocan, bago na po si Mayor Oka, eh halos 3 billion lang. Bago siya matapos, times 3 na, yung tinaas. Kasi halos 10 billion na. Ngayon, kay Mayor Along, lagpas 10 billion, 10.7, baka next year, 11 billion na tayo. Tandaan ho natin, magbubukas lang ng SM grants, ng SM Bangumbong sa akin. Hindi pa yan masyado kumikita. At katabi ng SM na yun, magtatayo pa ng Robinson's Mall.
Ibig sabihin, bubuhos pa ulit ang investor sa Caloocan. Yung kadikit. Kaya hindi mo tayo pwede kumpara sa Pasig at Caloocan. Ngayon pa lang tayo nakakaabante. At bakit ba parati ang sinasabi? Sa Pasig daw, si Mayor Vico, nabura niya. Yung mga nakaupo doon, nasandikada na nakaupo. Eh, siguro nagpabaya yung kalaban ni Mayor Vico, kaya natalo yung nakaupo. Eh kami naman, hindi naman kami nagpapabaya. May eleksyon man o wala, nagtatrabaho kami para sa mga Caloocan. At kayo ang saksi na, hindi yung sinong Poncio Pilato pumunta lang sa Caloocan at sinabi niya, mayor na siya ng Caloocan. At bakit pa ang hilig-hilig niyang ikumpara yung sarili na kay Mayor Vico? Si Mayor Vico po ako. Anak ni Bossing yun eh. Diba? Ang lakas ng karisma nun. Kahit ako, pag nakita ko si Mayor Vico, baka magpa-autograph ako kay Mayor Vico eh. Eh siya, diba ba siya? 12 taon sa Senado. Minsan hindi na sinabing taga-Caloocan siya. Parating sinasabi pagka nag-decision sila sa Senado, na gentleman from Bicol. Bakit Bicol? Eh, sinasabi na, hindi mo siya pinanganak, born and raised doon siya sa Caloocan. Tapos ang sinasabi sa Senado, gentleman from Bicol. Tapos ngayon, talo mo siya sa Senado, bababa siya ng Caloocan, at sasabihin niya, tubong Caloocan siya, ipaglalaban na kayo, at narito siya para sa pagbabako. Lik-lik niya. Hindi 80-80 ang mga taga-Caloocan. Alam mo yung 80-80? Hindi alam yung 80-80. Gawin yung letter ng 80-80. Yan yung salita na parang hindi ba okay yung sasabihan mo. Hindi nga 80-80 ang mga taga-Caloocan. Matatalino ng mga tohits. Alam namin kung sino ang tunay na nagtatrabaho sa amin. Sipin nyo, 12 taon, naramdaman nyo ba yung ginawa sa Caloocan? Yung ginawa sa Caloocan. Alam ko, pero hindi ako mapapakita. Ang senador, may 1 bilyong pondo yan kada taon. 12 taon siya. 12 billion ang pondo niya. Hindi man niya naambunan ng Caloocan. Noong panahon ng pandemic, naramdaman niyo ba siya? 75 na average. Kahit isang pesos, naabot ka na kayo. Nabusikan ba kayo ng alcohol? Wala kayo. Tapos sasabihin niyo, magtatapang-tapangan siya. Oo. Ipaglalaban daw na kayo. Eh, asan siya na kinakailangan natin siya? Teacher ko kasi yun eh. Wala akong para sa iyo. Eh, parang ginisip. Wala. Hindi sa Caloocan, sa ibang sa natin eh. Ngayon, no, nakakainis din. Minsan pang nagsasalita siya sa mga tao. Parang yung sinasabi, kurap daw ang mga nakaupo sa Caloocan. At may nawawala daw ng 2 bilyon na pondo dahil sa korupsyon. At yun daw ay ibabalik na sa mga taga-Caloocan pag siya ang nangyari. Mas magaling ba siya sa DILG? Kasi ang DILG, 8 beses na po na sunod-sunod inawardan ang Caloocan ng Seal of Good Local Governance. Ibig sabihin ko niya, tama ang pamamahala, walang sentimong nasasayang sa kaban ng bayan, at walang bahay ng korupsyon ang isang syudad. Hindi ho nabibili ang word na yan. Kasi kung nabibili yan, eh di matik, lahat ng mayor meron yan. Eh bakit tanging Caloocan lang at Mandaluyong? Sa buong Pilipinas, ang meron ng 8 sunod-sunod na award na yan. Ibig sabihin, maayos at mahusay ang pamamahala dito sa lungsod ng Caloocan. Doon pala, alam mo natin magluloko mo eh. Anong korupsyon ang sinasabi niya? Mas magaling ba siya sa DILG? Kung mas magaling siya sa DILG, dapat siya ay nakaupo ngayon sa DILG. Eh kaso, hindi naman. Madami pa ho sila mga ipinapangako na talagang mapapataas kayo ng kilay. Ah, talaga? Bantakin nyo, isa sa pangako nila, pag sila daw ang nanalo, lahat daw ng mga mag-aaral sa Caloocan na nag-aaral sa public school ay pag-aaralin daw nila lahat sa private school. Wow! Kaya pag siya ho ay nakachamba, lahat po ng mga anak nyo at kulo, pag-aralin nyo sa Ateneo.
Saan magbabayad doon? Maraming pera yun eh. Binenta na yung West Philippines eh. Eh yun nga lang, pagka nanalo, baka hindi na tayo City of Caloocan. Republic of China na tayo. Yun lang. Kami no, sa Team Action Malasakit, bihirang-bihira ko kami mga. Pero tignan ho natin yung mga pinangako ni Mayor Along. Actually, sabi nga niya, hindi na pangako eh. Sabi niya ng 2022 kampanyahan, ayoko na mangako. Kasi, yung gagawin eleksyon, lahat ng tao na mangako. Kaya ang gagawin ko na lang, yung mga programang nagustuhan nyo sa panahon ng aking ama, dahil dagdagan ko. Anong mga proyektong yun? Ang sabi ni Mayor Along nun, sa panahon ng aking ama, yung mga senior citizen natin nagsimulang makatanggap ng spaghetti package. Kaya sa panahon naman ni Along, yung spaghetti package na yan, dahil dagdagan ko na, pang Jollibee pang karang sinabi niya dati, wala pang pera eh. Dagdagan ko na 500. Para sa kalaman ng lahat, ang nagpasapo niyan sa konseho ay si Konsehal Enteng Malapitan. Ano pa yung pinangako ni Mayor Along ng 2022? Kung talaga nakikinig kayo sa kanya. Ang sabi niya, sa panahon ng aking ama, nagkaroon tayo ng College of Law sa UCC. Kaya sa panahon naman ni Along, gusto ko, magkaroon tayo ng College of Nursing. Kasi very in-demand ng mga nurse ngayon. Dito sa Pilipinas, nagkakaubusan ng nurse. Lahat nagtatalong na sa ibang bansa. Kaya sabi na, gusto ko magkaroon tayo ng College of Nursing para magkaroon naman ng mga nurse dito sa lungsod ng Caloocan. Para sa kaalaman ng lahat, itinatayo na po, o last year pa, itinatayo na yung college, panglimang campus ng UCC, yung College of Nursing doon sa District 3. May bonus pa ho tayo. Anong bonus? Kasi last year, nagbukas na din yung College of Engineering sa Bagong Silang. At ito, malapit-lapit sa inyo. Ginagawa na din yung PUP, o Polytechnic University of the Philippines. Yes! Dito sa may 168 sa may 5. O baka sabihin ng iba, eh ano naman connect mo doon? Eh national yun. Alam mo po, kaya bumaba dito ang PUP dahil sa batas na ginawa Mayor Along sa PAI Congressman para magtayo ng Polytechnic University of the Philippines dito sa lungsod ng Caloocan. Kaya kung hindi nagawa ni Mayor Along yun, hindi magtatayo ang PUP sa atin dito sa lungsod ng Caloocan. At ang mahuling pangako na sabi niya, isa sa mga pinaka-nagustuhan ng programa ng aking ama, yung pinailawan niya, yung mga main roads. Kaya sa panahon naman ni Along, yung mga looban naman, unti-unti natin pailawan. Hanggang ngayon po, nagpapailaw pa rin kami ng mga looban dito sa lungsod ng Caloocan. Ibig sabihin, yung tatlong pinangako na sa atin ng 2022, naibigay na at patuloy na ginagawa na para sa mga bata. Yun yung sinasabi ko kanina, no? Magkaiba ang pangako at pagtupad. Minsan may nagsabi pa sa akin, kasi konsyal, yung iba, pinangakuan ka na nga, gusto mo pa, tuparin. Gusto tayo. Para tayo ginig sa sarili natin mantika naman. Kaya nga mag-ingat po tayo sa mga pangakong bibitawan ng kabila. Sa Pilipinas, libre mangarap. Pero dapat, nasa abot kamay mo yung pangarap mo. At kung alam mo, na nanloloko na lang yung taong kausap mo, ay nako, hindi na dapat supportahan mo. Kung wala siya sa panahon nung tayo ay naghihirap, tayo ay takot na takot sa pandemic, tayo ay hindi makalabas ng bahay. Tapos ngayon, nandito siya para hingin ang tulong at suporta ng bawat isa mo. Kung wala siyang naibigay na tulong sa atin kung tayo ay nangangailangan, dapat wala din siyang makuwang suporta sa mga bata ng kampanya. Kami ho, nakita nyo na at nasubaybayan nyo na ang aming trabaho. May election man o wala, nagtatrabaho kami para sa inyo. At hindi kami yung pag nanalo na, hindi nyo na nakikita. Alam nyo, sobrang dami ng binabaan ko. Marati ako na pagkakamalang ulan.
Wala pa akong binabaan na hindi ako napagkamalang si Mayor Amon. Ang hirap po talaga limang taon na ako akong konsehal, pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakikilala ng tao. Hindi ko iniisip yun. Iniisip ko lang kung paano magtrabaho na maayos. Kami ho, nasubaybayan niyo ang track record namin. Nakita niyo ang karakter namin. Panigurado nakita niyo yung karakter ng kalaban namin. Sa 12 taon niya, ano ba ang naitulong niya sa atin? At ano ba ang kasagot ng kanyang pangalan pag naririnig niyo? Di ba? Puro paninira sa Senado. Puro pagbabatikos sa administrasyon. Eh kami, ano ba ang pangalan namin? Ang pangalan namin, tao ang una at action. Kaya sa inyo pong lahat, maraming salamat po. At aasahan ko pong muli ang tiwala at suporta ng mga komando ni Kong Oka para sa pagpapatuloy ng pagsiservisyo ng Team Action at Malasakit sa 2020. Yes! Pagpagising na lang ako, bago ako tumakbo, sabi ko sa akin kanina ni Kong Oka, yung mga pumunta ngayon, yung pumunta ngayon, ibigyan daw niya ng IH na tip na 3,000. So, yung mga hindi pumunta ngayon, sorry sila. Parado nyo na yung yung attendance, baka mamaya, narinig nila, mapunta ako sa dito yun. Sige, ako po tatakbo pa sa sports complex, tapos sa city hall natin. Muli pa sa nila, maraming